Maaga nga ako nagising para mag-asikaso na nung pagkain namin para ngayong araw. Magsasaing nga muna ako at white rice nga muna ang gagamitin ko sa pagsasaing kasi nga gagawa ako ng Java rice. Alam kong pagkarinig nyo pa lang ng Java rice, may idea na kayo kung ano yung uulamin namin ngayong araw. Pero bago tayo magpunta sa part na yon, ito nga't samahan nyo muna akong gumawa ng Java rice. Ito pa lang yung kauna-unahan o first time na gagawa ako ng Java rice. Napanood ko lang kung paano gawin to kaya ginaya ko lang. Actually may mga kulang pa akong ingredients dyan pero hindi ko na binili kasi medyo hindi na siya pasok sa budget. So ang ginawa ko lang, meron lang ako ditong atsuete, tapos meron lang din akong chicken cubes. Hindi ko inisang buo yung chicken cubes para nga hindi umalat masyado tong Java rice na gawa ko. Dapat talaga meron pa yung turmeric, tapos meron pang mga ibang pampalasang inilalagay pero hindi na ako naglagay ng mga yun kasi nga umiiwas nga tayo sa masyadong maalat. So after nga ng ilang minuto, ito nga't naluto na yung Java rice ko. Natutuwa ko kasi ang perfect na pagkakagawa ko ng Java rice. Para sa akin lang naman mga mamis kasi nga first time ko lang gumawa kaya parang feeling ko perfect. Pagtapos naman sa Java rice, dito na nga tayo sa magiging partner na ulam ng Java rice. So ito naman, gabi pa lang ay marinate ko na. Chicken inasal pala to mga mamis, pero hindi ko to iihawin, ilalagay ko na lang or dito ko siya lulutuin sa oven. Wala kasi kaming ihawan mga mamis at kung sakali naman na merong ihawan, ayoko naman mag-ihaw sa terrace mga mamis kasi baka mamaya may mga magreklamo at nauusukan yung mga sinampay nila kaya gagamitan ko na lang ng oven. Habang nakasala nga yung manok sa oven, naligo muna ako. Tapos nung after kong maligo, binalikan ko na nga itong manok na isinalang ko dito. Hindi ko masyadong nilakasan yung oven kasi nga para hindi siya biglaang maluto. Kasi pag nilakasan ko yung oven, sa labas luto pero sa loob ay hilaw. Alam niyo mga mamis, kaya ito yung naisipan kong ulam namin kasi may isang beses habang naglalakad kami ni Atina doon sa may Sabarte Mall, bigla niya nakita yung mang-inasal. Tapos sabi niya, isang beses pa lang daw kami nakapag mang-inasal. Tapos inisip ko yun, sabi ko, oo nga no, parang isang beses pa lang si Atina nakatikim ng mang-inasal. So kaysa nga na kumain kami doon at paggastos ng malaki, sabi ko nga ay magluluto or gagawa na lang ako dito sa bahay. Mas nakamura ako mga mamis nung ako na lang yung gumawa kasi 100 plus lang dalawang manok na yan. Tapos gumawa pa ako ng Java rice. At laki talaga nung natipid kaysa kumain kami nga sa labas. Nung natapos naman na ako magluto, pumunta na ako dito sa sala para tulungan si Dading mag-repack ng mga pa-order na sabon. Ginagawa namin to bago umalis si Daddy para nga nabibit-bit na niya. Hindi na kami nga kumukuha ng for pick-up kasi nga mga mamis, hindi nyo agad nare-receive. Kaya mas okay talaga na si Daddy na lang ang magda-drop off sa drop off point para nga makuha nyo or ma-receive nyo agad itong mga order nyong sabon. Thank you pala sa mga mamis na nagme-message sa akin at nagsasabi na umorder ulit sila ng sabon nila para pang stocks nila ng mga anak nila. At saka sa iba na nire-recommend tong sabon na gamit ko sa mga friend nila na gaya ko na oily face at tigyawatin nga. Hindi ko nga alam kung ilan na lang yung stocks na itong sabon pero alam ko ay konti na lang at wala na sa 100 or 50 pieces. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapagtry at gusto nga subukan tong sabon na gamit ko din, mag-order na kayo mga mi kasi nga konti na lang yung stocks at hindi ko alam kung kailan ulit magkakaroon. At sa mga naghahanap pala ng sunscreen mga mamis, huwag kayong mag-alala kasi by next week darating na yung mga sunscreen ko from Korea. Na-excite na ako mga mamis kasi 2 buwan din namin pinag-usapan yun ng kaibigan ko na nasa Korea kung paano nga siya makakapagpa-box para maisabay yung mga sunscreen. Abang-abangan nyo na lang yan mga mami sa mga vlog ko kasi konti lang yun at panigurado talaga kapag pinost ko yun ay masasold out agad. Sakto yun mga mamis, after nyong maghilamos gamit tong sabon na ginagamit ko, mag-sunscreen kayo. Pero ngayon ay na lang munang sabon yung gamitin nyo habang wala pa ngayong sunscreen kasi nga nasa himpapawid pa siya. After ko naman i-repack yung mga sabon, si Daddy ay nakaalis na. Oras naman na para ako ay maglinis dito sa sala. Alam niyo naman tuwing naglilinis ako dito ay talaga nag-vacuum ako pero nung mga nakaraang vlog ko, di ba hindi ako nag-vacuum, puro walis lang talaga. Pero ngayon gagamit na ulit ako ng vacuum dahil nararamdaman ko na marami ng agyo dito sa ilalim ng aking sofa bed. Nag-face mask nga muna ako bago ako magsimulang magwalis-walis at magpagpag ng mga agyo dahil pag hindi ako nag-face mask, naku sunod-sunod na bahing na yan, na-allergyhin na ako hanggang sa mga susunod na araw. May mga time talaga na nakakalimutan ko mag-face mask kapag naglilinis ako pero buti na lang hindi ganun kadumi, hindi ganun kaalikabok pero ngayon kasi matagal akong hindi nakapag-vacuum or nakapagpagwalis dito sa aking ilalim ng sofa bed kaya kailangan ko mag-face mask. Wala pa talaga sana akong balak maglinis ngayon pero kailangan ko na kasing magpalit ng kumot pati na rin ang mga punda ng unan ko dahil nga tinitigyawat na ako. Kasi di ba mga mamis, nagka-Brazilian ako 3 days ago. So dahil hindi nga ako naligo ng 3 araw at yung gamot na nakakapit pa sa buhok ko kumakapit sa punta ng unan ko tapos dumidikit sa mukha ko, ayun tinitigyawat ako.
So ngayon na nakaligo na ako, pwede na ako magpalit ng punda pati ng kumot ko para nga mawala na yung amoy ng gamot o yung kumapit na gamot doon sa punda ng unan ko. So dahil nandito naman na ako, nasimulan ko ng maglinis, maglalagay na rin ako ng sofa cover. At sinimulan ko na rin ang mag-vacuum dito dahil nakikita ko naman na meron ng mga agyo dito sa kisame. Ito at napakatapang ko pang umakyat dito sa sofa, ngayon hindi ko alam kung paano bababa. Napakababa lang yan mga mamis, no, pero takot na takot ako. Ganto kasi talaga mga mamis kapag meron ng mga problema sa paa, takot na talagang mag-aakyat kahit na napakababa lang yan. Pero wala naman akong choice kasi hindi ko naman abot yung kisame na yun kung hindi ako aakyat dun sa may sopa. Mas okay na sa sopa kaysa naman sa upuan lang. So ito mga mami, so tingnan nyo, diba, ang lalaki ng mga tigyawat ko. Marami pa yan, ayan, may mga patubo pang bago. Dahil nga yan, doon sa punta ng unan ko, dahil nga nagpa-Brazilian ako. Pero alagaan ko lang yan ng sabon ko mga mami. Tignan nyo after ng ilang araw, wala na agad yung mga yan. Hindi ko na masyadong ginalingan yung pag-vacuum mga mamis kasi nangangalay na yung braso ko. May kabigatan kasi yung vacuum mga mamis tapos isang kamay lang yung pwede kong iangat kasi yung isa hindi pwede kasi nga baka maapektuhan yung tubo ko sa katawan. Pero wag kayong mag-alala mga mamis kasi plano ko naman ding ulitin yung pag-vacuum ko kapag medyo nakapagpahinga na ako. Alam nyo naman hindi pwedeng mapuwersa ang mamshi panay nyo. Ito at inilagay ko na nga rin yung cover nitong sofa tapos nakapagpalit na rin ako ng mga punda. Ang dami kong unad mga mamis, no, kasi kailangan ko talaga yan dahil nga sa gabi tinataas ko yung paa ko para nga hindi siya mamanas at para hindi siya ganun kasakit. Pasensya na kayo mga mamis kung paulit-ulit ako sa mga sinasabi ko tungkol sa sitwasyon ng katawan ko. Marami kasi tayong mga bagong follower dito na hindi alam yung kondisyon ni Mamshi Panay nyo kaya minsan nasasabihan ng OA sa comment section. Para pala sa mga bagong follower ko na nag-aantay ng story time ko kung ano yung nangyari sa akin, antay lang kayo mga mamis kasi kinakalma ko pa yung sarili ko kasi alam ko na kapag nag-story time ako, hindi ko mapipigilan ang hindi umiyak. Kaya sa ngayon, ito na lang muna yung pagtyagaan yung mga mamis, yung mga ibang vlog ko. So yun, natapos naman ako dun sa sala. Dito naman ako sa lagayan ng stocks ko. Lagi ko naman talagang ginagawa to dito. Naguguluhan na ako, hindi ko na alam kung ano yung dapat kong ayos na gawin dito sa mga stocks ko. Pero tingnan nyo mga mamis, malapit na naman makalbo itong mga stocks ko dito. Wala na naman akong tissue, wala na naman akong alcohol, wala na naman akong wipes. Ano ba namang klaseng buhay to? Charot! Pero kapag ganito talaga mga mami, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, kapag nakikita ko yung mga stocks ko na konti na lang, nalulungkot ako, tapos andoon yung takot. Takot na baka dumating yung araw na hindi na namin makayanan talaga na bumili ng mga pangangailangan ng bituka ko. Kaya minsan mga mamis, kahit anong pilit namin, nagustuhin talaga namin na makaipon, hindi talaga namin magawa. Kasi makapagtabi lang ako ng konti, makapagtabi lang kami ng konti, yun, maubos naman yung stocks ko. Kaya kailangan din namin gamitin yung natabi namin para sa mga pangangailangan ng bituka ko. Hay, ang hirap talaga mga mamis, pero laban lang ang Mamshi Panay nyo. Kaya naman ito, kakain na nga lang ako ng tikoy. Alam nyo mga mamis, December pa lang, gusto ko nang bumili na itong tikoy, pero buti na lang nagbigay yung mami ni daddy, kaya hindi na namin kailangan bumili. Dapat talaga ibibilhan na ako ni daddy nito kahit yung maliit lang pero buti na lang talaga hindi pa ako nabilhan ni daddy kasi nagbigay na nga yung mami niya. Hindi ko muna niluto lahat mga mamis kasi hindi naman kumakain si Atina neto, tsaka yung kalahati nun, meron akong gagawin doon. And finally nga mga mamis, ito tatapos na akong magluto ng tikoy. Tara, kain tayo!